Kabanata 711. Mr. Luis, nagmamakaawa ako sa'yo. Pakiusap, bitawan mo ako, naluluhang pakiusap ni Caitlyn. Gayunpaman, ang kanyang kaawa-awang hitsura ay lalo pang nagpasigla kay Luis, na pumukaw ng isang baluktot na pakiramdam ng kilig sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa pagnanasa, at ang kanyang dugo ay parang kumukulo. Na may masamang ngiti, nanunuya siya. Lahat ng ibang babae noon ay nagmamakaawa para sa aking atensyon, ngunit sa wakas, nakilala ko ang isang lumalaban. Habang nanlalaban ka, lalo akong ginaganahan. Lalaspagyan kita at pasisigawin kita sa sobrang sakit sa ilalim ko. Lalong tumindi ang kanyang pananabik nang tumawa siya ng baliw, tinulak si Caitlyn sa lupa at marahas na pinupunit ang damit nito. Tulong. Isang tao. Mangyaring iligtas ako. Patuloy na lumaban si Caitlyn, bagamat sa kaibuturan, siya ay sumuko na sa kawalan ng pag-asa. Ito ang kanyang tahanan. Ang kanyang pamilya ay nasa labas lamang, ngunit handa silang panoorin siyang nagdurusa ng hindi inaangat ang isang daliri. Sinong maaasahan niya ngayon? Tulad ng tila nawala ang lahat ng pag-asa, isang figure ang sumulpot na parang multo, gumagalaw sa bilis ng hangin at tahimik na lumapag. Naramdaman ni Luis na may mali at tumangala, at nakita niya ang isang malakas, determinadong mukha na may mga mata na kasing talas ng talam. Ang tingin sa mga matang iyon ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugad. Anak ka nang. Nagsimulang magmura si Luis, ngunit bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay sinampal siya ng nanghihimasok sa mukha. Sa isang matunog na kaluskos, pinalipad si Luis. Bumagsak siya sa isang haligi ng may malakas na kalabog, at ang buong bulwagan ay nanginig dahil sa epekto. Sa pagtama ni Luis sa lupa, agad siyang tumalsik ng isang subo ng dugo. Ms. Gardner, ayos ka lang ba? Tanong ni Sebastian habang tinutulungang tumayo si Caitlyn, puno ng pag-aalala ang boses. Sebastian, kamusta ka dito? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Caitlyn at naalimpungatan siya. Iniyakap niya ang sarili sa kanyang mga bisig at iniiyak ang kanyang puso, inilabas ang lahat ng sakit at hinaing na kanyang tiniis. Nabalitaan ko na may nagbabalak na saktan ka, kaya lumapit ako, sabi ni Sebastian habang marahang tinatapik ang likod nito para aliwin siya. Pagkatapos, humarap siya kay Luis, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng nakamamatay na layunin. Si Luis, na ngayon ay nakabangon na, ay pinandilatan ng mata si Sebastian. Puno ng galit ang mga mata niya. Hayop ka, ang lakas ng loob mong saktan ako. Kilala mo ba kung sino ako? Isang mapanoksong ngiti ang ipinakita ni Sebastian. Siyempre alam ko kung sino ka. Anak ka ng Imperial Chaplain. Isa ka lang spoiled rich kid na nang-aapi ng iba dahil sa status niya. Galit na galit si Luis. Hayop ka. Kung alam mo lung sino ako at naglakas loob ka pa rin na saktan ako, malamang nagpapakamatay ka. Itikom mo ang maruming bibig mo. Magsalita ka pa, at wawasakin ko ang mukha mo, malamig na sagot ni Sebastian. Hayop ka. Papatayin kita. Sumigaw sa galit si Luis, sinugod niya si Sebastian. Hindi siya makapaniwalang may maglalakas loob na hamanin siya. Naisip niya na ang nauna niyang pagkadulas ay dahil lamang sa hindi siya handa. Bilang ika-4 na ranggo sa 8 mahuhusay na kabataan, hindi dapat maliitin ang lakas ni Luis. Naabot na niya ang early stage na Divine Grandmaster Realm. Ang ganoong kapangyarihan ay magpapatingkad sa kanya kahit nasa ibabaw ng mundo sa mga nakababatang henerasyon. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay si Sebastian. Habang naghahadjust ng suntok si Luis, walang kahirap-hirap na naka-counter si Sebastian ng isang malakas na sipa sa dibdib ni Luis. Si Luis ay pinalipad pabalik pagkatapos ng isang maugong na putok. Nagsimula siyang magdure ng dugo habang puno ng gulat ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ang lakas ni Sebastian ay napakalaki. Nang bumangon siya, nagtanong siya, sino ka? Sebastian Wilder, simpleng sagot niya. So, ikaw ang ligaw na lalaking iyon na kasama ni Caitlyn.
Sisiguraduhin kong mamamatay ka ng walang bakas. Mga bantay, patayin mo siya. Galit na sigaw ni Luis. Namutla ang mukha ni Caitlyn, at mabilis niyang hinawakan ang braso ni Sebastian, hinihimok, Sebastian, kailangan mo nang umalis. Anak siya ng Imperial Chaplain, at marami siyang mahuhusay na mandirigma. Kabanata 712. Nagbabalak ka bang umalis? Huli na ang lahat para dun. Ngumisi si Luis. Wala pang nang ahas na suntukin ako, at ikaw ang nauna. Ginalaw mo pa ang babae ko. Baliin ko ang mga paa mo, pagkatapos ay puputulan ko ang iyong mga pribado at ipakin sa mga aso. Iyan lang ang paraan para gamaan ang pakiramdam ko. Ikaw ang humihingi nito. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Sebastian. Matigas ka pa rin kapag malapit ka ng mamatay. Tapos, tingnan natin kung gaano ka talaga katigas. Naghintay pa ng ilang segundo si Luis, pero walang pumasok. Galit na sumigaw, nasaan kayong mga walang kwentang tanga? Mga bantay, tinatawagan ko kayo. Patay na ba kayong lahat? Tinutukoy mo ba yung mga walang kwentang tauhan na isinama mo? Nasa labas silang lahat, nakahandusay at natutulog, sabi ni Sebastian na may makahulugang ngiti. Ano? Natigilan si Luis. Nagngit-ngit ang mga ngipin niya habang tinuturo niya si Sebastian at sinabing, ang lakas ng loob mo, bata. Tingnan lang natin. Tumalikod si Luis para umalis, ngunit mabilis na kumilos si Sebastian at hamarang sa kanyang dinadaanan. Natigilan si Luis, ang ekspresyon niya ngayon ay nag-iingat. Anong gusto mo? Inapi mo ang babae ko at naglakas loob ka pang pagbantaan ako. Sa tingin mo hahayaan na lang kitang lumayo nang hindi nasaktan. Isang malamig na ngiti ang tugon ni Sebastian. Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Luis. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng Imperial Chaplain. Hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang patayin ako. Naikuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao habang kumikinang ang kanyang mga mata sa nagyayelong determinasyon. Ngumisi si Luis at itinuro ang kanyang ulo. Sige lang, umatake ka. Kapag hindi mo ako sinaktan, mawawalan ako ng respeto sa'yo. Gagawa na sana si Sebastian, ngunit naramdaman ni Caitlyn ang kanyang balak at mabilis na hinawakan ang kanyang braso. Sebastian, pakiusap, nakikiusap ako sa'yo, hindi mo siya maaaring patayin. Kung siya ay mamatay, hindi palalampasan ng Imperial Chaplain ang Netherworld Sect. Bahagyang sumimangot si Sebastian ngunit pinakawalan ang nakakuyom na kamao. Tama si Caitlyn. Kung si Luis ay mamamatay dito, si Caspian ay hindi lamang maghihiganti laban sa kanya ngunit magdadala din ng kasawian sa Netherworld Sect. Duwag. Umismid si Luis bago tumalikod para umalis. Nang makarating siya sa pintuan, huminto siya at sinabing, makinig ka, bata. Tatandaan ko ito, at mas mabuting maging handa ka sa aking paghihiganti. Kung tungkol sa walang hiyang babaeng ito, siguradong makukuha ko siya, at sisiguraduhin kong gagawin ko ito sa harap mo. Ipapasigaw ko siya sa sobrang sakit sa ilalim ko habang nakatayo ka lang dyan, walang kapangyarihan at galit na galit. Gyarihan Al. Ikaw ang humihingi nito. Si Sebastian ay umungal sa galit, handang hampasin siya, ngunit mahigpit na kumapit sa kanya si Caitlyn at pinigilan siya. Nang lumabas si Luis, nakita niyang lahat ng mga tauhan niya ay walang malay sa lupa. Samantala, wala nang makita ang mga miyembro ng Netherworld Sect. Walang kwenta kayong lahat. Napasimangot si Luis, nagpakawala ng suntok at sipa sa mga bumagsak niyang tauhan. Ang kaguluhan ay gumising sa kanila, at sila ay tumayo, at hiyang-hiya. Kahit na gusto ni Luis na patayin ang mga kabiguan na ito, alam niya na ang lakas ni Sebastian ay napakalaki. Makatuwiran na ang mga lalaking ito ay hindi makalaban sa kanya. Sa pagkabigo, tinipon niya ang kanyang mga tao at umalis sa kahihiyan. Bumalik sa bulwagan, tumingin si Caitlyn kay Sebastian at nagtanong, paano mo nalaman na nasa panganib ako? Kabanata 713. Sumagot si Sebastian, may nagpadala sa akin ng sulat na nagsasabing pumunta si Luis dito at baka subukang saktan ka.
Nag-alala ako, kaya sumugod ako. Sa kabutihang palad, nakarating ako sa oras. 11. Bumantong hininga si Caitlyn, wala tayong kinalaman sa isa't isa. Bakit ba may pakialam ka pa sakin? Kahit isang gabi lang, minsan tayong magkasama. Paano ko mapapalampas ang isang taong mananakit sa'yo? Sabi ni Sebastian. Si Caitlyn ay nagpakita ng isang mapanuksong ngiti at sinabing, yung lalaking nakausap mo lang ay anak ng Imperial Chaplain. Sinaktan mo siya, at tiyak na hindi niya ito papakawalan ng madali. Wala akong pakialam kung sino siya. Kung hindi mo lang ako pinigilan kanina, pinatay ko na siya doon, malamig na tugon ni Sebastian. Sebastian, alam kong malakas ka, pero mas malakas ka ba talaga kaysa sa Imperial Chaplain? Tanong ni Caitlyn. Siguro kaya ko, sabi ni Sebastian, kahit hindi siya lubos na sigurado. Hindi pa niya nalabanan si Caspian. Kung totoo ang mga alingaw-ngaw at si Caspian ay kasing lakas lamang ng pinagsama-samang mga elite na Grandmaster, tiwala si Sebastian na kaya niya itong tanggapin. Inilibot ni Caitlyn ang kanyang mga mata. Si Caspian Lawson ang pinakamalakas na mandirigma sa Starfire Empire. Paano mo siya magiging kapareha? At saka, may hawak siyang napakalaking kapangyarihan at namumuno ng malalaking puwersa. Ang pag-provoke sa kanya ay katulad ng panliligaw kay kamatayan. Dapat kang umalis sa lalong madaling panahon, mas malayo ang mabuti. Kung aalis ako, paano ka? Tanong ni Sebastian. Mapait na tumawa si Caitlyn, hindi mo ako kailangang alalahanin. Sa ganda ko, hindi ako papatayin ni Luis. Sa pagkakaalam ko, isang playboy si Luis. At best, magiging isa ka lang laruan sa mga mata niya, babala ni Sebastian. Hindi na mahalaga yon, sagot ni Caitlyn na may pagbibitiw na tono. Kahit hindi si Luis, palaging may mga katulad niya. Kaming mga babae ay pinanganak para maging laruan ng mga lalaki. Tanggap ko na. Anong pinagkaiba kung kaninong laruan ako? Tadhana ko yon. Ang kanyang ngiti ay may bahid ng pait, na para bang tinutuya ang sarili niyang kalokohan at kalokohan. Nang makita siyang ganito, hindi mapigilan ni Sebastian na makaramdam ng matinding kalungkutan. Ms. Gardner, hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang masaktan ka ng kahit na sino. Aalis ka ba kasama ko? Umalis ka na. At saan naman yon? Napangisi si Caitlyn. Bawat pulgada ng lupain ay nasa ilalim ng pamumuno ng imperial, at lahat ng nasa ilalim ng langit ay isang paksa. Ang kapangyarihan ng imperial na chaplain ay umaabot sa lahat ng dako. Ano, pinaplano mo ba na sabay tayong gumala ng walang patutunguhan? Napaawang ang labi ni Sebastian. Nag-isip siya sandali, at sinabing, plano kong ilayo ka sa mundong ito. Pero kapag umalis na tayo, halos imposible nang makabalik dito. Payag ka bang umalis kasama ko? Anong ibig mong sabihin? Iminumungkahi mo bang mamatay ako kasama mo? Tanong ni Caitlyn. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang mundong ginagalawan natin ngayon ay ang mundo sa ilalim ng lupa. Sa labas, may mas malawak na universe. Ipinaliwanag ni Sebastian ang lahat kay Caitlyn, ngunit hindi siya naniwala ni isang salita. Tama na, tumigil ka na lang. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo, at umaasa kang isasama mo ako. Ayokong mamuhay sa takot kasama ka. Kapag sumama ako kay Luis, at worst, gagamitin lang niya ako, pero at least hindi ko kailangang matakot lagi o mag-alala sa buhay ko. Uinalas ka na lang. Ayaw na kitang makita, at huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Pagkasabi nito, tumalikod si Caitlyn, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha habang tahimik na bumubulong ng paumanhin sa sarili. Gusto niyang sumama kay Sebastian, kahit na ang ibig sabihin nito ay mamatay, ngunit ayaw niyang maging dahilan ng pagbagsak nito. Napagpasyahan na niya pumunta siya sa Imperial Chaplain Manor at makiusap kay Luis na iligtas si Sebastian. Kung ganon, alagaan mo ang sarili mo, sabi ni Sebastian bago tumalikod para umalis. Isang bigla ang alon ng sakit ang tumama sa kanyang puso, na para bang may isang mahalagang bagay na kumakawala sa kanya.
Sa labas ng lambak, nakita ni Rowena si Luis na galit na bumabalik habang nakaupo sa karwahe. Mabilis na tanong niya, Mr. Luis, anong nangyari? Paano ka nasaktan? Yung hayop na si Sebastian Wilder. Sinaktan niya ako, at kukunin kong patayin siya ng tatay ko. At ang maliit na padyak na iyon na si Caitlyn naglakas loob siyang lokohin ako. Paglalaroan ko siya sa harap ng asong iyon. At pagkatapos ko, hahanap ako ng 100 o higit pang malalakas na lalaki na makakasama niya hanggang sa magmakaawa siya ng kamatayan. Iyon lang ang paraan para makontento ako. Kabanata 714. Pag-uwi ni Luis, hinanap niya ang kanyang ama. Gayunpaman, si Caspian ay nasa pag-iisa pa rin, na nagpasiklab lamang sa kanyang galit. Dahil sa pagkabigo, kinuha niya ito kay Rowena, kinaladkad siya papasok sa silid at sinaktan siya sa kabila ng sarili nitong mga pinsala sa loob. Napanganga na lamang si Rowena sa paghihirap. Nabugbog na siya at nabugbog dahil sa paglabag ng grupo ng mga bandido, kaya parang asin sa sugat ang brutalidad ni Luis, dahilan para mapaiyak siya sa sakit habang tahimik na minumura siya. Paglabas pa lang ni Luis mula sa kwarto ni Rowena, may dumating na katulong para magulat, Mr. Luis, may isang babae sa labas na sinasabing si Caitlyn Gardner, ang panganay na anak ng Netherworld sect. Gusto kanyang makita. Caitlyn. Anong ginagawa niya dito? Nagulat si Luis. Papasukin mo siya, at dumiretso sa kwarto ko. Maya-maya pa ay pumasok na si Caitlyn sa kanyang silid. Caitlyn Gardner, hindi ko inaasahan na kusa kang pupunta dito. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako pinuntahan? Tanong ni Luis. Agad na lumuhad si Caitlyn, nakikiusap. Mr. Luis, nandito ako para humingi ng tawad sa ngalan ni Sebastian. Nakikiusap ako, maawa ka at huwag mo siyang patayin. Nang marinig ito, nagngangalit si Luis. Walang hiya ka. Pumunta ka dito para lang magmakaawa para sa hayop na, yon. Ang lakas ng loob mo. Galit na galit, itinaas ni Luis ang kanyang kamay, gusto siyang hampasin ngunit pinigilan ang sarili. Sa halip ay ipinatong niya ang kamay sa mesa, nabasag iyon sa galit. Nagmamakaawa si Caitlyn, Mr. Luis, kung pakakawalan mo siya, gagawin ko lahat ng hilingin mo. Humiga si Luis sa kama. Sige, pumunta ka dito at pagsilbihan mo akong mabuti. Kung mapasaya mo ako, baka isipin kong iligtas ang buhay ng asong iyon. Bumangon si Caitlyn at dahan-daang naglakad papunta kay Luis, mabigat ang mga hakbang niya sa pag-aatubili. Kahit na inihanda na niya ang kanyang sarili bago dumating, ang pagharap sa sandaling ito ay napuno sa kanya ng desperadong pagnanasang tumakas gayunpaman, pinatibay niya ang kanyang sarili na ang pagbibigay kasiyahan sa mga kahilingan ni Luis ay ang tanging pagkakataon niyang iligtas si Sebastian. Ito lang ang tanging magagawa niya para sa kanya ngayon. Bilisan mo tanggalin mo yang damit mo. Matigas na tumahol si Luis, nagliliyab ang mga mata habang patuloy na lumulunok sa pananabik. Hindi niya maalis ang tingin kay Caitlyn at nakita niyang mas lalo itong kaakit-akit sa pangalawa. Ang kanyang perpektong mukha, walang kapintasan na figure, at makinis na balat, lahat ng bagay sa kanya ay ang epitome ng kagandahan. Hinawakan ng mga kamay ni Caitlyn ang kanyang robe, ngunit nag-aalangan siyang kalasin iyon. Mabilis na naubos ang pasensya ni Luis, at hahawakan na sana niya ang mga bagay-bagay nang biglang tumawag ang boses ni Leticia mula sa labas ng pinto, Luis, hinahanap ka ni Ama. Gusto niyang puntahan mo siya agad. Lumabas na si Ama. Nagulat si Luis, ngunit nang hindi ito pinag-iisipan, nilinggan niya si Caitlyn at sinabing, manatili ka rito at huwag mo nang isipin ang pag-alis. Pagbalik ko, gusto kitang makitang nakahiga sa kama. Alam mo kung ano ang mangyayari. Mangyayari kung hindi mo gagawin. Dahil doon, lumabas si Luis ng silid at hinarap si Leticia. Nagtanong, hindi ba nagsasanay si Ama? Bakit siya lumabas kaagad? Hindi ko alam, sagot ni Leticia. Nasaan siya? Tanong ni Luis. Hinihintay ka niya sa main hall, sagot ni Leticia. Nang hindi masyadong nag-iisip, dumiretso si Luis sa main hall.
Huminga ng malalim si Leticia, nakahinga siya ng maluwag. Nang mawala si Luis sa kanyang paningin, binuksan niya ang pinto at pumasok sa silid. Hello, Ms. Gardner. Ako si Leticia Lawson, ang anak na babae ng Imperial Chaplain. Kailangan mong sumama sa akin ngayon, udyok ni Leticia. Umiling si Caitlin. Hindi ako makaalis. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit? Tanong ni Leticia. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Caitlin ang sitwasyon ng maikli. Pagkatapos makinig, inilibot ni Leticia ang kanyang mga mata at sinabing, Ms. Gardner, ang tanga mo. Kasuklam-suklam na tao ang kapatid ko. Wala siyang awa, mahirap basahin, at mapaghiganti. Kahit sinong kumalaban sa kanya, ginagawa niya ang lahat para sirain sila. Walang halaga ang sakripisyo mo. Hindi. Nangako siya na kapag nagustuhan ko siya, pakakawalan niya si Sebastian, giit ni Caitlin. Siya yung tipong babalikan ang kanyang salita sa lahat ng oras. Ang pagtitiwala sa kanya ay parang paniniwalang kaya ng mga baboy na lumipad. Tara, kailangan na nating umalis bago pa maging huli ang lahat. Hinawakan ni Leticia ang kamay ni Caitlin at sinimulang hilahin siya patungo sa pinto. Kabanata 715. Sa pagkakataong ito, hindi na tumanggi si Caitlin dahil pakiramdam niya ay may kabuluhan ang paliwanag ni Leticia. Inihatid pa ni Leticia si Caitlin hanggang sa labas ng lungsod bago tuluyang huminto. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Caitlin, salamat sa pagligtas mo sa akin, Ms. Lawson, pero bakit mo ako tinulungan? Hindi kita tinutulungan. Sarili ko ang tinutulungan ko. Sabi ni Leticia. Pagkatapos, maikli niyang ipinaliwanag ang sarili niyang sitwasyon. Nagulat si Caitlin. Naisip niya na ang kanyang sariling kalagayan ay mahirap, kasama ang kanyang lolo at ama na walang puso, ngunit ang sitwasyon ni Leticia ay mas malala pa. Hindi iisang ina sina Leticia at Luis. Ang ina ni Leticia ay anak ng isang maliit na pamilya, ngunit siya ay pilit na kinuha ng imperial na Cap-Alien pagkatapos niyang mapansin siya. Pagkatapos, binugbog niya ang kanyang ina hanggang mamatay. Si Caspian ay may kinikilingan sa mga anak na lalaki kaysa sa mga anak na babae, at palagi niyang sinasaktan o pinapagalitan si Leticia, na tinatrato siya ng hindi mas mahusay kaysa sa isang utusan. Ang kanyang kapatid ay hindi mas mahusay. Palagi niya itong binubugbog at insultuhan, at nagkikimkim pa siya ng masasamang pag-iisip tungkol sa kanya. Nagulat pa si Caitlin, si Leticia ang palihim na nagpaalam kay Sebastian na iligtas siya pabalik noong nasa Netherworld sect siya. So, gusto mong gamitin si Sebastian para labanan ang tatay mo? Nagtatakang sabi ni Caitlin. Nagngangalit si Leticia at sinabing, tama. Gusto ko siyang patayin at ipaghiganti ang nanay ko. Pero hindi ko kayang mag-isa, at walang maglalakas loob na tumawid sa kanya. Wala akong pag-asa hanggang sa lumitaw si Sebastian. Siya ang kauna-unahang taong may sapat na katapangan upang hayagang labanan ang mga tao mula sa Imperial Chaplain Manor, at ang kanyang lotes ay mabigat. Napalama ka sarili mo, Ms. Lawson. Baka mapatay siya sa ginagawa mo. Goli na sabi ni Caitlin. Kalmadong sagot ni Leticia. Siguro narinig mo na si Rowena Olsen, di ba? Siya ang paboritong mistress ng aking ama. Ang kanyang pamilya ay nawasak ni Sebastian. Ano? Nabura ang Olsen family. Gulat na bulalas ni Caitlin. Dahil kamakailan lang ito nangyari, hindi pa masyadong kamalat ang balita, kaya hindi niya ito alam. Sabi ni Leticia, tama. Napatay ni Sebastian ang kapatid ni Rowena, kaya nakiusap si Rowena sa tatay ko na harapin si Sebastian. Hindi man personal na nasangkot ang tatay ko, ipinahiram niya kay Rowena ang kanyang 4 strongmen at dark troops. Ngunit sa hindi inaasahan, lahat ng 4 strongmen at dark troops ay napatay lahat, kasama ang buong pamilya ng Olsen na nalipol. Habang nagsasalita si Leticia, mas lalo siyang nagulat. Kung hindi niya sinusunod ang sitwasyon, hindi siya maniniwala na magagawa ng isang tao ang lahat ng iyon. Pagpapatuloy niya,
Ang 4 strongmen at dark troops ang pinagkakatiwalaang mga tauhan ng ama ko. Ngayong pinatay sila ni Sebastian, hindi siya titigilan ng ama ko, kahit na hindi madamay ang kapatid ko. Ang aking ama ay kasalukuyang nasa pag-iisa, nagtatrabaho sa ika-9 na antas ng pamamaraan ng Demon Clone. Kapag nakumpleto niya ito, tiyak na susundan niya kaagad si Sebastian. Ano ang dapat nating gawin? Ang tatay mo ang pinakamalakas sa Starfire Empire, at kung mamaster niya ang teknik na ito, mas magiging mabigat siya. Paano kaya siya lalabanan ni Sebastian? Sabi ni Caitlyn na puno ng pag-aalala ang mukha. Sagot ni Leticia, yung totoo, hindi mo kailangang mag-alala ng masyado. Dahil hindi agad sinubukang patayin ng tatay ko si Sebastian, pinapakita lamang nito na nag-iingat siya sa kanya. Sapat ang lakas ni Sebastian upang lahanan ang lakas ni Sebastian upang labanan ang tatay ko. Pero iniisip mo lang yan. Napakalakas at maimpluwensya ang tatay mo, paano siya magagawang labanan ni Sebastian? Kaya man niya o hindi, wala siyang choice kundi subukan. Wala siyang takas, malamig na sabi ni Leticia. Naramdaman ni Caitlyn na may balidong punto si Leticia, kaya nagpa siya siyang sumama sa kanya sa Houghton Chamber of Commerce upang hanapin si Sebastian. Mr. Wilder, gusto kitang makausap ng tayong dalawa lang, sabi ni Leticia habang nakatingin kay Sebastian. Tumanggaw si Sebastian at sinundan siya sa garden. Mr. Wilder, ako ang nagpadala sa iyo ng sulat na iyon kaninang umaga, diretsong sabi ni Leticia. Bakit mo kinakalaban ang kapatid mo? Tanong ni Sebastian na parang naguguluhan. Inulit ni Leticia ang lahat ng sinabi niya kay Caitlyn kanina. Kung ganon, gusto mo akong gamitin upang idispate ang tatay mo. Tuso ka, sabi ni Sebastian na may halong ngiti. Sumagot si Leticia, Mr. Wilder, pareho tayo ng kaaway, at ang pakikipagtulungan sa akin ang tanging paraan mo. Ano ang maitutulong mo sa akin? Tanong ni Sebastian. Sinabi ni Leticia, ang aking ama ay nasa pag-iisa, nagtatrabaho sa ika-9 na antas ng pamamaraan ng Demon Clone. Kung siya ay magtagumpay, ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng husto. Maaari kitang dalhin sa kanya, at maaari mo siyang patayin bago niya makumplito ang kanyang pagsasanay. Hindi ko nga alam ang eksaktong lakas ng tatay mo. Paano kung hindi ako makakapareha sa kanya? Tanong ni Sebastian. Kung ganon, mamamatay ka, Mata Ray na sagot ni Leticia.